alias Amanda. Sinimulan ko na yung pagmamasahe hanggang sa Ah. namasahe ko na ang paa at likod niya. Inaantok na ako that time kasi halos 1 a.m. to 2 a.m. na po siya. Gising na si Kibuloy nito tapos sinabihan niya ako na umupo daw sa gitna ng kama. Sumunod lang ako sa instruction. Umupo ako na naka-cross legs. Nung itutuloy ko na dapat ang pagmamasahe, tumayo siya at umupo sa harap ko. Sinimulan niyang tanggalin ang butones ng t-shirt ko hanggang sa tuluyan niya tinanggal ang buong t-shirt ko. Sabi niya, tumalikod daw ako. Sumunod lang ako doon at tinanggal niya ang aking bra. Pagkatapos hinawakan niyang balikat ko at hinila paiga sa kama. Mga guys, Paiga na ako. kayo na lang ang makinig niyan ah. Marami pa yan. So dito, although dito habang nanonood ako, ang daming mga basher, no? Binabash yung babae, kesyo bayaran daw, tapos kesyo hindi naman daw totoo yung sinasabi. Mga guys, naniniwala ako sa sinasabi ng mga babae na to na talagang ginawa sa kanila yon ni Kibuloy, no? Ako, opinion ko to, no? Naniniwala ako. Alam niyo ba kung bakit, mga guys? Unang-una sa lahat, hindi lang naman siya yung nagsasabi eh. Hindi lang iisa ang naging witness. Marami guys ang nagsasabi na ganun nga ang ginagawa no sa Kingdom of Jesus Christ no ni Kibuloy. At hindi lang dito yan nangyari mga guys, maging sa Amerika. Marami rin, 'di ba, the time na si Kibuloy ay nasa Amerika, madami din mga kaibigan na naabuso ni Kibuloy nung siya ay nasa Amerika, no? So, ang masasabi ko, totoo talaga ito mga guys, kasi ang mga babae naman, lalo na ganito, yung mga minor de edad, hindi naman yan sila lalabas na i-open nila yung nangyari sa buhay nila na o sila ay na-rape o naghahasa o gantong nangyari sa kanila. Hindi naman yan sila lalabas ng ganyan mga guys kung hindi naman totoo. Kasi naniniwala ako na syempre, ano din yung mga yan natatakot din yan sila. Lalong-lalo na, yung ginagawa nila ng pag-witness ay hindi yan basta-basta. Ang kinakalaban nila dito mga guys, ang ine-expose nila dito ay isang napakamakapangyarihan na tao na pwede silang gawan ng masama, di ba? Anong mong sinasabi mga guys ni Kibuloy? Meron siyang mga kaibigan sa NBI. Anong sabi niya? Yung siya mismo ang nagsalita pinakita nga dito guys siya mismo ang nagsalita ang sabi niya ganun. May mga, yung mga naninira sa akin sa social media, yung mga nagpapakalat ng mga chismis, hindi na ako papayag na ganito. Marami ako dyan mga kaibigan sa NBI. Tapos tinawag pa niya na mga prostitute kayo. So, kita nyo yan guys siya na ang gumawa ng ganito na masama. Siya na ang nanggahasa. Pero, siya pa ang tumawag na prostitute. Naniniwala ako dito mga guys na totoo talaga ito kung sinasabi nila na minolest sila, ni-rape sila ni Kibuloy. And mga guys, kung makikita ninyo no, doon sa kapag yung meron silang worship, no, Sunday worship, 'di ba sa likuran andun yung mga singers, tapos mga magagandang babae, 'di ba? Kung mapapansin nyo mga guys, unfortunately, yung mga babae pala na yan ay karamihan, mga guys. Nakamanan tayo dito Karamihan pala mga guys, no? According dun sa narinig ko, no? Hindi ko alam kung totoo ito, pero yung mga babae daw na yun, karamihan ay nagalaw ni Kibuloy. Bakit pumapayag sila? Bakit hindi na lang sila nagrereklamo? Dala ng kahirapan. Kasi, pag hindi sila nagrereklamo, pag nandun lang sila, makakasama sila ni Kibuloy sa mga trip. Makakasakay sila doon sa private plane ni Kibuloy. Makakatira sila sa mga magagandang bahay, magkakaroon sila ng pera, kaya hindi na sila nagrereklamo. So si Kibuloy pala mga kaibigan, kapag meron siyang gusto na babae, kaya pala, wala siyang asawa, no? Marami naman pala siyang babae.
So, mga minor de edad pa, ha? Napanood niyo ba ito, mga guys? Sila ay tanungin sa isyong ito na isa sa maraming issue nire-raise ni victimized in this way. Nakakaano, no? Pinipigilan ko na lang ang mga luha ko dahil sobra akong nagulat at walang magawa. Naiiyak siya, mga guys. Pagkatapos ay tuluyan na akong pinagsamantala ni Apollo Kibuloy nung siya ay natapos na. Pumunta siya sa CR. Tulala pa rin ako, nakatitig lang sa kisame. At dito nagsimula na akong umiyak. First time ko kasi ito. Ang dami kong tanong pero inisip ko na lang para makampante na baka ito ang kalooban ng Ama sa buhay ko. Pagkabalik ni Kibuloy galing CR, inutusan niya akong magdamit na ulit. Umupo ako sa sulok ng kama at patuloy ang pag-iyak ko. Tapos tinawag ako ni Kibuloy. Sabi niya, Amanda, humiga ka dito sa tabi ko at matulog ka na. Natulog akong nakatalikod sa kanya pero niyakap niya ako at humawak pa sa dibdib ko. Pagdating ng alas 6 o alas 7, pinabalik na ako sa kwarto ko. Sinabihan niya pa ako, mamaya paggising mo ng maaga, huwag kang lalabas sa main na pinto. Doon ka sa likod sa garden. Tumango lang ako at sinabing, opo. Nais ko lang bigyan diin na minor pa ako noong nangyari ang mga ito. Mula noon ay inobserbahan ko na ang mga miyembro ng close-in pastorals. May isang pastoral lagi na maliligo, magbibihis at gagamit ng kaparehong shampoo at body wash na ginagamit ko. Tulad rin sa naranasan ko, babalik ang pastoral mga alas 6 o alas 7 ng umaga. Mula noon, gusto ko na talagang umuwi sa amin. Hindi ko naintindihan ng KJC ministry. Noong 2016, Yung sinasabi niya, guys, na pastoral, yun yung mga malapit, yung mga nade-designate dyan, mga malapit kay, yung parang magiging malapit kay Kibuloy. Kasi sila yung, yung nagiging, yung kasama sa choir, no? Kasama sa choir. At sila yung madalas na makakasama ni Kibuloy sa mga travel. So dito, mga guys, ngayon, pag naisip ko nga, wow, mga babae, ang dami nun. So lahat pala yun nagalaw ni Kibuloy. Lahat pala yun ginawa niyang asawa. Grabe, no? Pagkatapos, best friend niya, si Duterte. Best friend niya, si Duterte. So, tama talaga yung sinasabi, no? Na birds of same feather flock together. No? Grabe, no? Mga guys, ginawa pala niyang asawa yung kanyang mga choir, yung kanyang mga singers. Kaya pala namimili siya ng mga magaganda, may mga itsura kasi ginagawa pala niyang asawa. Grabe. Tapos ang dating pangulo, nagbait-baitan kay PBBM para maipagtanggol si Kibuloy dahil ang gusto lang daw niyang magawa ngayon ay ipagtanggol yung kanyang kaibigan, si Kibuloy. So, dito natin mga kaibigan, makikita, no, na talagang alam na natin. Kaya dapat lang talaga ipasara na ang SMNI at talagang wag na talaga yan pabuksan. Kasi, biruin mo, ang may-ari niyan, mga kaibigan, ay talaga namang talamak yung kasalanan ginagawa, mga kaibigan, at ginagamit ang Diyos. Kita nyo, anong sinasabi nung mga babae na nag-testify? Kinukondisyon ng kanilang isipan. No? Meron silang tinatawag na ate-ate, na yun ang kumukondisyon ng isipan nila. At sinasabi na, kailangan kapag nandito ka sa Kingdom of Jesus Christ, kailangan ialay mo lahat, no? Isakripisyo mo lahat, kahit yung katawan mo. Pero mo sinasabi pala sa kanila yun. And then ang sinasabi naman ng mga babae, akala nila na isakripisyo ang katawan. Akala nila, mga guys, yung
Kasi kapag syempre kapag nagmi-minister ka, sinakripisyo mo na rin yung katawan mo, di ba? Kasi napapagamit mo yung katawan mo sa pagsamba, sa serbisyo mo, di ba? Sa pamagitan ng pagkanta, o kaya dun pagsasayaw nyo, yun, holy worship. Ganun ang akala ng mga babae na to. Yun pala, yung pagsasakripisyo pala ng katawan na sinasabi nung ate-ate nila, no, ay ibigay ang kanilang katawan. Kapag gusto silang ni Kibuloy, ibibigay nila. Hindi sila kumbaga, hindi sila tatanggi. Dahil anong sabi? Kapag tumanggi sila, ay pupunta sa impyerno. Kita niyo mga kaibigan, no? Grabe yung grabe yung pambubudol talaga. Grabe yung pambubudol na ginawa sa mga to. Tapos yung lalaki, ano yung sabi ng lalaki, mga kaibigan, na bata pa rin siya noon, no? Bata pa siya nung nangyari sa kanya na pinunta sila dito sa Maynila. Pagkatapos, sila daw, mga kaibigan, yung may mga daladalang mga sulat, umaakyat daw sa mga jeep, sa mga bus. Tapos yun yung nagbibigay sa mga tao. Tapos yung kapag binigyan naman ng mga tao, di marami na silang pera, lahat daw yun nire-remit, mga kaibigan. Nire-remit lahat kay Kibuloy sa Kingdom of Jesus Christ. Grabe, no? So, meron pa daw isang araw, mga kaibigan, na nagalit si Kibuloy, no? Nagalit sa kanila, yung mga kabataan na yun, mga lalaki, dahil meron silang ginawa na sa tingin nila wala namang paglabag doon, pero dahil sa sobrang higpit nung Kingdom of Jesus Christ ni Kibuloy, ang ginawa sa kanila, mga kaibigan, inutusan sila na iuntog nila yung ulo nila sa pader at saka suntukin ang pader. Grabe, no? So, akala nung lalaki na to na mamamatay na daw siya, no, mga kaibigan, kasi dumudugo na daw yung kanyang kamao at yung ulo niya dito may dugo na rin, no? So, kapag hindi mo daw ginawa yon, ay lalo kang mapaparusahan. At nilalagay pa sila sa Bartolina. No? So, mga kaibigan, grabe pala talaga. So, totoo pala talaga, mga kaibigan, yung kaso, no, na sinampa sa kanya sa Amerika. At sana nga ang gawin ng Amerika, mag-request sila na mapapunta si Kibuloy doon para doon nila litisin at doon na rin nila ikulong, di ba? Kaya naman pala, mga kaibigan, si Kibuloy umuwi dito sa Pilipinas at hindi na pumunta ng Amerika. Di ba dati madalas yan doon sa Amerika, pero ngayon di na siya pumupunta doon. Dito na siya madalas, mga kaibigan, dahil naman pala sa kanyang kaso, no? Sebelia Duenas Agapito, si Buloy, hindi anak ng Diyos, anak ni Shaitan. Correct po. And then, Albert Granada, salamat po sa panonood. Romeo Nolasco, Santa Teresa, salamat po sa panonood. Evelyn Hernandez, a blessed day, Ma'am Admin Rich. Salamat po. Nilagyan pa ng sili yung ari nila. Opo, tama po. Buti po nanood kayo, no? Nilagyan ng sili yung kanilang ari at yung kanilang mata. Grabe. Napaka-sitan ng dating, mga kaibigan, no? Tapos, pinangakuan sila na mag-aaral. Pagkatapos, hindi naman sila pinag-aral, kundi pinagtatrabaho sila. Pinapamalimos. And then may mga nagtitinda pa sila. Grabe yung ginawa ni Kibuloy. Kaya naman pala ganun siya kayaman, mga kaibigan. Kasi meron naman pala siya talagang mga kabataan na namamalimos para sa kanyang kingdom. See? Grabe, no? Kasi biro mo, ginagamit niya ang pangalan ng Diyos, mga kaibigan. Sinasabi pa niya na siya daw ang anak ng Diyos, siya daw ang sinusugo ng Diyos. Pagkatapos ganito naman pala siya, kawalang hiya. Grabe. Sinabihan pa ni Kibuloy na prostitute ang mga tumitistigo sa kanya sa Senado. Correct po kayo, Romeo Nolasco, Santa Teresa. Yung mga nagre-reklamo, sinasabihan na niya ng prostitute. Sino ba yung gumawa na para maging prostitute sila? Siya. Kasi ginagamit niya yung mga kabataan, ginagamit niya yung mga babae, ginawa niyang prostitute.
Kaya, dapat sa kanya talaga, dapat death penalty, no? Dapat talaga mga kaibigan, ibalik na talaga ang death penalty dito para yung mga ganitong kalala, no, katindi na ginawa ng mga kasalanan, dapat talaga death penalty. Malala to, mga kaibigan. Pinanood ko po yung cover mo kahapon sa hearing. Salamat po. Ano na mga guys? Admin O, reach. ang pinapakalat na balita ng mga taong gusto lang talaga Israel. Comentarista. Nakita naman natin na ang kanilang mga pinapakalat ay walang katotohanan. Paano pa man karami ng mga taong sa iyo ay gagalit, ang talaga naman ikaw ay hinihiba. Pero, galingan mo lang. Dagdagan mo pa, mga kaibigan. At the end of the day, performance doesn't lie. Ito po mga kaibigan, muli si Admin Rich. Fight fake news, expose the truth. Fight fake news, expose the truth. Fight fake news and expose the truth. Fight fake news, expose the truth. Fight fake news, expose the truth. At bawal ang fake news, expose the truth. Fight fake news.